goodness of God. Oh, sing of the goodness of God. I hear your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've
sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Atin tumawitin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, ipaling ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa isang panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Salamat sa buhay na aming taglay, sa pagmamahal ng aming mga mahal sa buhay, sa mga pagpapala na iyong ipinaghanda sa amin. Maraming salamat po. Samahan niyo kami, O Diyos, sa aming pananambahan sa umagang ito. Maitaas namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Makapagpasalamat kami sa iyong katapatan sa amin sa mga nagdaang mga araw. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan dahil tunay kang dakila sa aming mga buhay. Kasama ng aming mga kapatid sa Facebook Live, ganoon din sa TikTok. Dalayan ko, Panginoon, ay patuloy mong tignan ang lahat ng iyong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, nalalapit sa iyo, na mananalangin sa iyo, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang paglapit, ang aming panalangin, Panginoon, sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama sa TikTok Live. Live po tayo ngayon sa TikTok. Of course, sa ating Facebook page. Welcome natin facebook.com/cfcmph. Welcome natin sila Kuya Steve Piosca, sila Ate Doris Stanislao. Maraming salamat po sa pag-share ng ating live stream for today. Ganun din, welcome kila Ate Eileen de la Cruz, kay I think Dari Bautista Ramos, magandang umaga po. Kay Aisen Villena, magandang umaga. Kay Nanay Lydia Godoy, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa ating mga kasama sa TikTok, si Ate Rona, Anton, KJR, Karen, Sonel, Miss Angel, Chill, Belia, Ana Marie Pascual, Lina, Jocelyn, Candy Pan, Santiago, Jared, Strange, Sassy Daisy, Astro Boy, Mr. John, JR Dandan, kay Chris, Kenshin,
Luluboy, Dax, Annalie Barcelona, kay Jace Jacinto, Sagittarius, Renren, Carol, Irene, Andre, Angeli Reyes, Rhea, Judith, Jessica, Charles, Tom, Jaros, Melly, AJ, Remy, Nugagawen, Goat, sa inyo po lahat sa TikTok. Welcome po. Welcome po sa inyo lahat. Ganun din, muli kay Kuya Severino Manlapig, kay Ate Iza Valderrama, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Kay Nanay Solidad Gagwis mula sa Qatar. Magandang umaga, Nanay Solidad. Welcome po muli sa Crossing Frontiers Christian Ministry kay Kuya Michael Owen, kay Ate Luisa Mendoza. Magandang umaga po, Ate Luisa. Kay Ate Maria Hazel Manawis, magandang umaga po at maraming salamat and welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ganun din kay Ate Marilyn de la Cruz, maraming salamat. At magandang umaga kila Ate Grace, Lenin, Luis, Mandrazo, Ellen, Karen, John, Mon, Cheesecake, Jean, John David, sa lahat po ng kasama natin muli sa TikTok, sa Facebook, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Ilan lamang po mga announcements. Sa susunod na linggo ay ika-4 na taon ng anibersaryo ng ating ng CFCM. At ang ating pananambahan at ang ating celebration ay gagawin po natin. Medyo kakaiba po ang ating celebration for this year. Ang ating celebration po ay gagawin natin sa dam site area sa May Kawayan, Kaingin, Bulacan. At magsisimula po ang ating worship celebration doon ng alas 3 ng hapon. Ganun din, may mga inihanda tayo na maaari nating ibigay sa ating mga kapatid doon sa dam site. Naganda po tayo ng mga food packs. Naganda rin po tayo ng pagkain. Ganun din ang ilang mga used clothes pero maayos pa na ipamamahagi natin sa ating mga kasama doon sa dam site. So maraming salamat sa mga nagtulong-tulong upang magawa ito. Hindi pa po kami tapos. Ang circuit rider po ay papalaot na. Babiyahe na sa Monday at upang magbigay ng pagpapala, manalangin sa mga taong aabutin po natin sa araw ng Lunes. Welcome po kay Ate Julie Obrero Sumalabi. Maraming salamat. Ang nagpadala din sa atin si Kuya Jeff, no? At ang kanilang pamilya. Nagpadala sa atin from Konken, Thailand ng mga clothes. At sa huling check ko ay ito'y nasa warehouse na ng TPE. So we are waiting po sa mabuting pagpapalang ito na ipinadala po ninyo sa amin upang maipaabot natin sa dam site area sa May Kawayan City, Bulacan. Welcome din kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Kay Nanay Mercedes na Milan. Magandang umaga po and welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Isang magandang balita. Ang Crossing Frontiers Christian Ministries po ay magkakaroon na ng sarili nating tahanan. Sarili nating matatawag na ating iglesia. At ito po ay nasa Daang Estasyon, San Jose, Bulacan, Bulacan. Sa mismong building po ng Doña Remedios Trinidad Institute. At ang magsisimula po tayo ng ating face-to-face worship sa October 1, 2023 sa ganap na 9:30 in the morning. Ganun din, hindi po mawawala ang live stream worship natin. Pinag-iisipan ko kung sa umaga ba yung face-to-face, sa hapon yung live stream or sabay na. So, sana po abangan natin ang mga mabubuting mga ginagawa ng ating Panginoon sa CFCM. No po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po napagpala tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Dahil alam naman natin, no, hindi lahat ng mga kasama natin o kakilala natin ay hindi na nasilayan ng araw. Ngunit tayo na nandirito ngayon ay binigyan pa muli ng ating Panginoon ng panibagong araw na ating masisilayan. So, we have the reason to celebrate. No? Muli, maraming salamat sa ating Panginoon.
Pag-usapan natin, no? Medyo maganda yung topic natin for today, yung mensahe ng buhay natin for today. Ang title po nito is Finding Strength in the Face of Adversity. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Kung meron po kayong mga Biblia, kuhanin natin ang ating mga Biblia at buksan natin ito sa ikalawang aklat ng mga taga-Korinto, kabanatang 4, talatang 16, at ito po yung ating mababasa. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinapalakas o pinalalakas ang aming spiritu araw-araw. Ito po ang ating binasa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Pag pinag-usapan natin yung adversity, marahil kung bibigyan natin ito ng definition, adversities of life can include challenges, no? Yung adversity daw ay pwede nating ituring na mga pagsubok. Halimbawa, ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay. Ito ay matuturing na adversity. Kung meron kang financial difficulties o problema sa kaperahan, ito ay isang adversity. Health issues, kung ikaw ay nagkasakit, ito ay isang adversity. Relationship struggles, no? Sino ba dyan yung mga may mga relationship struggles, may mga problema sa kanilang mga boyfriend o mga girlfriend. Ito ay maituturing din na adversities o mga bagay na problemang emosyonal or isang mga pangyayari sa buhay na hindi nating inaasahan na nangyari. Ito ay tinuturing na mga life adversities. Marahil ang ilan sa atin ay marahil ang ilan sa atin ay may maituturing na nakakaranas nito na isa o dalawa o tatlo sa mga adversities na aking nabanggit. No? And kahit po kami, no, maraming beses kaming sinubok sa larangan ng pananalapi, magpahanggang sa ngayon, sinubok sa larangan ng kalusugan, no, ang aming mga anak ay nasusubok din ang aming mga kalusugan. Nung ako ay bumiyahe ng Konken, natatandaan ko, no, panahon pa noon ng COVID-19, nung pumunta ako ng Konken at nadaan ako ng Konken, supposedly papunta akong Vietnam, pero doon ako nagkaroon ng COVID-19, no? So, sa Pilipinas hindi ako nagkaroon ng COVID-19. Pagdating ko doon ako nagkaroon ng COVID-19, pero hindi ko naman yun nakuha sa Konken. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos, no? Kahit wala ako sa Pilipinas, sa piling ng aking pamilya, ay meron pa rin akong pamilya sa Konken na nag-alaga sa akin hanggang sa ako ay gumaling at muling nakauwi sa Pilipinas. So salamat sa ating Panginoon. Shout out sa aking pamilya dyan sa Konken, kay Ate Miriam Rumaraog, kay Kuya Bayani, sa nag-alaga sa akin nung ako ay nagkaroon ng sakit dyan sa Konken. So yung mga pagsubok na ito, yung mga adversities, yung mga challenges na naranasan natin, marahil kung babalikan natin ito, napakarami na. At marahil hindi mo na kayang bilangin sa iyong mga daliri kung ilan ba lahat yung mga napagdaanan mo ng mga pagsubok. At kung babalikan mo ang mga pagsubok nito na napagdaanan mo, magkakaroon ka, no, ng pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yung dami ng mga pagsubok na yon ay iyong napagtagumpayan. No, shout out kay Kuya Tong Largado. Magandang umaga sa iyo, Kuya Tong. At maraming salamat, no. Welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministry. Si Kuya Tong po ay isa sa mga masisipag na nag-guide sa mga mission teams sa Thailand, Mokdahan at iba't iba pang mga lugar. Welcome po kay Kuya Tong from Ethnos Asia Ministries. So, mabalik tayo. Yung mga challenges natin sa buhay, kung bibilangin natin ito, marahil si Kuya Tong din, recently nagkaroon siya ng pagsubok sa kanyang kalusugan, no? Pero kung bibilangin natin ang lahat ng ito, no, magkakaroon tayo ng pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan, ito ay atin ng napagtagumpayan. At dahil ito ay dahil sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Bahagi lamang ang mga pagsubok na ito marahil upang iparanas sa atin ng ating Panginoon na lagi siyang nandyan para sa atin. Kaya hindi dapat yung mga pagsubok na ito ay maging dahilan upang tayo ay huminto na lamang sa ating pananampalataya. Marahil iisipin mo, marami namang mga masasamang tao dyan, ba't ako pa ang nagkaroon ng karamdamang ganito?
marahil meron ding nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon kung bakit natin ito kailangan maranasan. Ganun pa man dahil tapat ang Diyos sa ating mga buhay, marami tayong mga pagsubok na napagtagumpayan na ng dahil sa pagtulong sa atin ng ating Panginoon. Sa umagang ito, meron akong 3 bagay na nais dalhin sa inyo upang patunayan, no, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, naging tapat ang ating Panginoon. Ganon din sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, meron tayong Diyos na malalapitan upang paghugutan natin ng lakas, upang kumuha tayo sa Kanya ng kalakasan, upang magpatuloy at hindi na lamang sumuko sa ating mga buhay. Una, let us not forget that in times of adversity, God is faithful. Huwag natin daw kalilimutan na sa panahon na tayo ay sinusubok, ang Diyos ay tapat sa atin. Sa Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 21 hanggang 23, mababasa natin, gayon na may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Tunay na dakila ang katapatan ng ating Panginoon sa atin. God's faithfulness is limitless, never ending, always there. Ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan, laging nandyan, at walang katapusan para sa atin. No, yung kanyang katapatan ay hindi natin kayang bilangin sa pamamagitan ng ating mga kamay. Yung kanyang katapatan ay hindi natin maaaring sukatin by kilometers or by acres, no? Dahil ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Dahil kung ang katapatan ng ating Panginoon ay kayang bilangin at kayang sukatin, marahil dahil sa kakulitan natin, no, na tayo na kanyang mga anak, marahil naubos na natin ang katapatan ng ating Panginoon. Ngunit dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi kayang sukatin, immeasurable, no, maging sa mga panahon na tayo'y napakakulit, no, sa kabila ng katapatan ng Diyos, mayroon pa rin tayong ginagawang mga bagay na hindi dapat kung ba't tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Marahil binatawan na tayo ng ating Panginoon kung ang kanyang katapatan ay kaya nating sukatin. No, He never stopped watching over us because that is how God loves us. Hindi ipinipikit ng ating Panginoon ang kanyang mga mata sa atin dahil ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Biruin nyo, may mga bagay na ginagawa tayo na tunay na masakit sa Kanya. No, masakit. Makita mo yung anak mo na sa kabila ng iyong pagmamahal sa Kanya ay meron pa rin ginagawang hindi mabuti sa iyong harapan, pero hindi mo maipikit ang iyong mata dahil ganun mo siya kamahal. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi niya ipinipikit ang kanyang paningin sa atin maging sa mga panahon na tayo ay gumagawa ng hindi marahil mabuti sa kanyang harapan. Despite of our failures, He is always there for us sa kabila ng mga panahon na tayo ay may mga ginagawang mga bagay na hindi mabuti, no? Laging nandyan para sa atin ang ating Panginoon. Alam niyo po yan, alam mo sa sarili mo na may nagawa kang pagkakamali sa ating Panginoon at na-realize mo na ito ay mali. Pumunta ka sa iyong silid, ikaw ay nanalangin at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Nandun ang Diyos, nakikinig sa iyo. No, kung kailangan mo ng lakas, nandun ang ating Panginoon, nakikinig sa iyo. Ganyan katapat sa atin ang ating Panginoon. So again, no, let us not forget that in times of adversity, God is faithful. Pangalawa, release all your worries and ask God nicely through prayers, no? Pag daw tayo ay sinusubok, no, ng pagkakataon, no, wag nating hayaan na kainin tayo ng pag-aalala, no? Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Bakit ko kaya sinabi na ask God nicely through prayers? Kasi pag tayo ay nakakaranas na ng pressures, pag tayo ay nakakaranas na ng pagsubok, minsan, yung paghingi natin sa ating Panginoon ng tulong ay hindi na nasa magandang tono.
No, minsan, medyo pabalang na yung paghingi natin ng tulong sa ating Panginoon pag tayo na ay nakakaranas ng matinding pressure sa ating mga buhay. Kaya sinabi ko dito, no, release all your worries and ask God nicely through our prayers. No, humingi tayo ng tulong sa Kanya sa mabuting paraan. Kung babasahin natin yung aklat ng mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7, ito yung ating mababasa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, no? Kung tayo mayroong mga alalahanin sa ating buhay, ilapit natin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. No, sinusubok ka na, magpasalamat ka pa rin dahil buhay ka pa. At habang ikaw ay nabubuhay, ibig sabihin, meron pa rin tayong pag-asa na mapagtagumpayan anumang pagsubok na meron tayo sa ating mga buhay. Magpasalamat tayo dahil sa mga oras na yon nakakahingi pa rin tayo ng tulong sa ating Panginoon. Sa mga oras na yon nakakapagsalita pa rin tayo na makausap natin ang ating Panginoon upang tayo ay makahingi ng tulong sa Kanya. Most of the times, when we are tested, all our worries occupied us. At pag tayo ay sobrang na-occupy ng ating mga pagsubok sa buhay, ano nangyayari sa atin? Napaparalyze tayo, hindi tayo makamove, hindi tayo makamove on, hindi tayo maka-forward, hindi tayo makalakad dahil na-occupy tayo ng mga alalahanin natin sa ating buhay. Hindi tayo makapag-isip ng maayos, hindi tuloy natin malaman kung ano yung dapat nating gawin. Ganyan katindi ang pag-aalala pag ito ay kinain na ang iyong isipan. Kaya sinasabi natin dito na i-release mo yung mga worries na yan. Ilapit mo yan at itaas mo yan sa ating Panginoon. At ikaw ay manalangin sa Kanya. Humingi ka ng tulong at lakas upang ang mga pagsubok na ito na meron ka ay iyong mapagtagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. Lagi nating isipin mga kapatid na yung communication is important. Meron ka mang maliit na concern sa iyong buhay o malaking concern sa ating Panginoon, makipag-usap ka sa Kanya. Napakalaking bagay ang nagagawa ng panalangin, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan nito ay alam naman natin na meron tayong direct communication sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pa na, although nakakatulong na humingi tayo ng panalangin para sa iba, ngunit tayo mismo na anak ng ating Panginoon ay meron direct communication sa Kanya. Ibig sabihin, sa anumang oras, sa anumang panahon, maaari kang lumapit sa ating Panginoon at Siya ay kausapin. Lalo sa mga panahon na alam mo na ikaw ay sobra nang nag-aalala, ilapit mo yan sa ating Panginoon. Mahalaga na ikaw mismo ay lumapit sa Kanya. Ikaw mismo ang lumapit at magsabi sa Kanya ng Panginoon kung ano yung bigat na meron ka sa iyong puso, kung ano yung mga adversities na meron ka sa iyong harapan, ilapit mo yan sa ating Panginoon. Pangatlo, let us be reminded that God never changed on us. Hindi kailanman nagbago ang ating Panginoon. Sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 13, talatang 8, ito yung ating mababasa. Kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesus noon sa mga tao na kanyang nakasalamuha, sa mga tao na kanyang napagaling, sa mga tao na kanyang pinakain, sa mga tao na kanyang tinuruan, kung gaano naging kabuti at naging kababa ang kanyang loob sa mga tao na kanyang pinagaling, binuhay noong mga panahon noon, hindi pa rin nagbabago ang ating Panginoong Hesus sa mga oras na ito. Laging mabuti ang ating Panginoon para sa atin. Yung kanyang pag-ibig sa atin ay kailanman ay hindi nagbago kahit kapiraso man lang. No? Kung noon,
Nung dumating ang ating Panginoon sa mundong ito upang i-rescue tayo dahil tayo ay nasa kapahamakan na noon, nang dahil sa Kanya nagkaroon tayo ng kaligtasan, magpahanggang sa ngayon, nandun pa rin ang pagtulong sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya kailanman nagbabago. He is our forever caring and loving God. Lagi siyang nag-aalaga at nagmamahal sa atin. Mga kapatid, kung ikaw man ay sinusubok sa mga oras na ito, pagsubok man yan sa pananalapi, pagsubok man yan sa iyong kalusugan, pagsubok man yan ng pamilya na kailangan niyong harapin at pag-usapan, minsan, iniisip mo na hindi mo na kaya. Minsan, iniisip mo na gusto mo na lamang sumuko dahil sa hirap na iyong nararanasan. Huwag mo sanang kalilimutan. Huwag mo sanang kalilimutan na meron tayong Panginoon na maaari nating paghugutan ng lakas sa mga panahon na tayo ay nanghihina na. Meron tayong Panginoon na siyang pwedeng magtayo sa atin sa panahon na tayo ay pagod na at hindi na makatayo at makapagpatuloy. Meron tayong Panginoon na handang umakay sa atin sa panahon na hindi mo na kaya pang lumakad sa iyong buhay dahil sa bigat ng pagsubok na meron ka. Huwag mo sanang kalilimutan, mga kapatid, nung tayo ipinanganak sa mundong ito, ikaw ay bahagi ng mabuting plano ng Diyos. Meron siyang plano sa iyo, sa iyong buhay. Mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, nandun na ang ating Panginoon at nakatingin sa atin at kahit kailan pa man, hindi niya ipipikit ang kanyang mga mata para sa atin lahat. Dahil ganyang kabuti ang ating Panginoon, lagi siyang nandyan para sa atin. So in times of challenges, circumstances, challenges or adversities na meron tayo, huwag nating kalilimutan na sa Diyos tayo lumapit at humingi ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na meron sa ating harapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tayo ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Bawat ikati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y lang sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Dahil sa iyong katapatan, pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigay ng pagpapala na aming kinakailangan sa araw-araw, salamat po, Panginoon. Sa iyo ang tunay na pagdakila, sa iyo ang tunay na pagsamba. Dahil ganyang kakabuti aming Panginoon at kahit kailan pa man, hindi ka nagkukulang sa amin. Lagi mong inaabot ang aming mga kamay. Lalo tigit sa mga panahon na kami ay sinusubok sa aming mga buhay. Sa umaga ito, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng aking pamilya. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtingin sa aming mga anak. Kila Jan Aisen, si Mayak at Michael Owen, salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa kanilang mga puso, sa kanilang kalusugan, sa iyong dakilang plano para sa kanilang mga buhay. Ganyan, Panginoon, sa aking asawa at sa inyong lingkod, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat at pagbigay ng mabuting kalusugan sa amin.
sa aming buong pamilya. Sa panahon na kami sinusubok, lagi ka nandyan para sa amin at hindi ka po, Panginoon, nagkukulang sa amin. Sa buhay ng aming mga magulang, kila tatay at kila nanay, kila mamsi at kila papsi. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila, sa kanilang kalakasan, kalusugan at pagpalawid pa ng kanilang mga buhay. Salamat po, aming Panginoon, dahil sila ay pinili mo na aming maging magulang. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na sila Leah, Inday, Lloyd at Jores at Dayan, kanilang mga anak at buong pamilya. Salamat sa iyong pag-iingat sa kanila. Salamat sa mabuting kalusugan na meron sila at sa iyong patuloy na pagtingin sa kanila, kasama na ang lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila. O Diyos, sa umagang ito, pinagpapasalamat ko rin po, O Diyos, ang lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries, kay Kuya Steve Oscar, sa kanyang dedication, Panginoon, na magpatuloy sa kanyang pagsama sa amin sa Crossing Frontiers Christian Ministries, sa pag-iingat nyo sa kanyang mga magulang, sa kanyang buong pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan at ganoon din sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat kila Ate Eileen de la Cruz. Patuloy na kalusugan at kagalingan kay Sanji, sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga mahal sa buhay, ganoon din sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat at pag-aalaga kay Ate Dorothy Pelayo, sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng buhay na iyong ipinagkaloob kay Kuya Jeff at kay Ate Dottie, ganoon din sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy niyo po silang ingatan, tignan at pagpalain, Panginoon. Kay Ate Sai, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang patuloy na kalakasan, sa kanyang baby. Salamat, Panginoon, ganoon sa kanyang asawa na nasa India. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at pagpapala sa kanila. Ganoon kay Ollie. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa kanilang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Kay Ate Doris Stanislao, sa kanyang asawa, kanyang mga anak at apo na sila Kila, Isabel, Oli, and Luke. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa kanila. Kay Kuya Ariel Harapa, kay Nanay Yoli Harapa, salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay at pagbibigay ng kalakasan sa kanila sa araw-araw, Panginoon. Patuloy mong tingnan sila, Panginoon. Lagi mo silang gabayan, O Diyos. Ganun din tingnan ng kanilang mga pangangailangan. Kagalingan, Panginoon, at kalakasan pa rin ang aming panalangin para sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Ganun din, maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-ingat at paggabay kay Kuya o Ate Diary Bautista Ramos. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay kay Nanay Lydia Godoy, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po, Panginoon, si Nanay Lydia Godoy ng patuloy na kalakasan sa araw-araw, aming Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa inyong patuloy na paggabay kay Kuya Severino Manlapig at sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po siya at patuloy na gabayan at tignan sa araw-araw, aming Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala na kanilang natatanggap mula sa iyo sa araw-araw. Ingatan niyo rin po, patuloy na pagpalain, Panginoon, si Ate Iza Valderrama, kasama na ang kanyang buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ng patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, lalo tigit pag siya'y pumapasok sa school. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at patuloy na gabayan sa araw-araw, galing ng kanyang ama, na babalik sa kanyang pinagtatrabuhan. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang father, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa inyong patuloy na pagtingin at paggabay kay Nanay Silidad Gagwis, galing din sa kanyang buong pamilya. Patuloy niyo po silang gabayan at ingatan, Panginoon, habang sila ay nasa bansang Qatar. Ingatan din, Panginoon, ang kanyang pamilya na nandito sa Pilipinas at patuloy na gabayan sila, aming Panginoon. Inihiling ko rin po, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-iingat kay Ate Luisa Mendoza, sa kanyang asawa si Kuya Romel at sa kanilang mga anak at sa kanyang apo. Dalangin ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, lalo tigit sa kanilang nalalapit na pagbabalik, Panginoon, sa Dubai. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila at patuloy na gumabay sa kanila, aming Panginoon. Nihiling ko rin po, Diyos, ang inyong patuloy na pag-iingat kay Ate Maria Hazel Manawis. Maraming salamat sa kanyang buhay. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila sa araw-araw, Panginoon. At maraming salamat at siya'y nakasama namin sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa buhay ni Ate Marlene de la Cruz. Ingatan niyo po siya, ganun din ang kanyang asawa. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, sa kanilang kalusugan sa araw-araw. Kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay at siya'y nakasama namin sa araw na ito. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. At bigyan din sila, Panginoon, ng mabuting kalusugan
na kanilang kakailanganin sa araw-araw. Kay Ate Julie Sumalabi, ganoon din kay Kuya Jeff Sumalabi at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanila sa Conken at ganoon din sa kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa kanila Panginoon. Maraming salamat sa kanilang puso na nagpaabot ng tulong sa aming aabutin Panginoon sa susunod na linggo. Nawa Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan. Yun din ang aming extended family sa Conken, sila Ate Miriam Romarao, kila Kuya Bayani at ang kanilang mga anak at lahat pa ng mga Filipino sa Conken, sa Thailand, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila aming Panginoon. Kinanay Marcelina Milan at sa kanyang mga mahal sa buhay, kagalingan ng aking panalangin. Bigyan sila Panginoon ng mabuting kalusugan. Ganon din ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy niyo po silang tignan at ingatan aming Panginoon. Maraming salamat din o Diyos sa patuloy na kalakasan na iyong ipinagkakaloob kay Kuya Tong Largado. Sa kanyang pinagdaanan, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ay palakasin niyo po muli ang kanyang kalusugan, manumbalik ang kanyang lakas upang muli siyang makapag-assist pa, Panginoon, ng mga missions team na kanyang dadalhin sa iba't ibang mga lugar upang doon ay magpahayag ng kanilang pagnanais na ipakilala ang ating Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ng panibagong lakas si Kuya Tong sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang puso na nagnanais na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kasama na ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Kayo po, Panginoon, ng patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Pag-iingat at paggabay at kaaliwan din po, Panginoon, sa pamilyang naiwanan ni Ate Marlene Harapa Tristan Pagana. Kayo nga po, Panginoon, ng patuloy na tumingin sa kanila na sa kabila ng kanyang pagkawala, Panginoon, masumpungan nila, Panginoon, ang kaaliwan na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Pinapanalangin ko rin po si Darilyn Maagad Peralta. Kayo nga po, Panginoon, ng patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa anumang kanyang pangangailangan. Dinggin niyo po, O Diyos, ang kanyang mga panalangin, Panginoon, at maraming salamat at siya ay aming nakasama sa araw na ito. Patuloy na pag-iingat at paggabay, Panginoon, katatagan sa paglilingkod ni Captain Colonel Danilo Bugay at sa lahat ng kanyang pinaglilingkuran. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay, aming Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong paggabay at pag-iingat sa mga mahal sa buhay sa Bicol, ang Quijens family, Panginoon, at paggabay din at katatagan kay Shaira Pascual kasama ng kanyang mga anak. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, aming Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob kay Baby Isabella, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng mabuting kalusugan sa araw-araw, aming Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay kay Kuya Gino Humbrobeno sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang trabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtingin sa kanya. Bigyan niyo po siya ng mabuting kalusugan at patuloy na ingatan, aming Panginoon. Sa lahat pa ng aming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries, kay Cindy Chen, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang kalakasan, sa kanyang pagtatagumpay mula sa isang adversity ng kalusugan, Panginoon. Nagapi niya ang cancer dahil sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat sa muling pagbibigay mo ng kalakasan sa kanya, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang napagpapala, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyo, aming Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat para sa kanyang buhay, aming Panginoon. Sa aming panibagong tahanan o sa aming bagong tahanan, Panginoon, inyo pong pagpalain ang lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, papasukin mo at padaluyin mo ang buhay ng iba't iba mong mga anak at makapasok sa tahanan ito at iyong pagpalain, Panginoon. Ganoon din sa aming nalalapit na anniversary, Panginoon, sa susunod na linggo. Samahan niyo po kami, Panginoon, ng buong team ng CFCM, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-abot namin sa pamilya, sa iba't ibang mga pamilya sa dam site area. Maraming salamat, Panginoon, at magiging bahagi kami ng pag-abot sa kanila at pagpapala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po muli, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kung meron man kami na hindi nasambit ng mga panalangin, Panginoon, ikaw pa rin ang higit na nakakaalam
ng pinakamabuti at dakila para sa amin, Panginoon. Muli sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang aming bawat salita na aming sinambi. Amen, amen, at amen. Kung ako'y magunawan, maasahan ikaw lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong araw na ito sa TikTok. Maraming salamat sa lahat ng aming nakasama sa TikTok Live. Maraming salamat po. Ganun din, maraming salamat kila Kuya Steve Piosca at Doris Anislao. Maraming salamat sa pag-share. Kay Dari Bautista Ramos, welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Maraming salamat po. Of course, sa aking pamilya, kay Mami, kay Emoji, maraming salamat po. Kay Nanay Lydia Godoy, maraming salamat. Kuya Severino Manlapig, maraming salamat po. Ganun din kay Ate Iza Valderrama, maraming salamat po. Kay Nanay Soledad Gagwis, maraming salamat po. Welcome back sa CFCM po. Ganun din kay Ate Luisa Bautista, maraming salamat po sa pagsama. Kay Maria Hazel Manawis, welcome po at maraming salamat. Welcome din kay Ate Marlene de la Cruz, maraming salamat po. Welcome kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe, maraming salamat po. Kay Nanay Marcelina Milan, maraming salamat po. Kay Kuya Tong Largado, Sir, maraming salamat Kuya Tong. Ingat po kayo lagi and I hope to see you soon, Kuya Tong. Ganyan din kay Darilyn Maagad Peralta, maraming salamat po and welcome sa CFCM po. Kay Kuya Gino Humbrubeno, umabot ka, maraming salamat sa inyong pong lahat. Maraming salamat po. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo sa Downsite area sa ika-4 na taong anniversary ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Maging pagpapala nawa ang ating mga buhay upang abutin ang mga taong nangangailangan na nagbigay naman ang ating Panginoon ng tulong para sa kanila upang ipaalala sa kanila na ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit, nakatingin at nagmamahal sa mga anak niya na nangangailangan din ng tulong mula sa atin. Magpatuloy tayong maging pagpapala sa kanila. Hindi nangangailangan na magkaroon ng anniversary sa mga panahon na kaya nating tumulong. Let us always try to open our hands, no? Para maging tulay ng pagpapala sa ibang mga tao. Maraming salamat po. Ako ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. At ito po ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Sa Diyos po ang papuri. God bless us all. Enjoy pa natin ang araw na ito na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Paalam po muna sa ngayon. Hanggang susunod na linggo po muli. Bye-bye!